Panginoon, samahan niyo po kami, Panginoon, as we study this simple verse, Panginoon, marahil, pamilyar, pero hayaan mong hindi ito maging cliche. Hayaan mo, Panginoon, ang mensaheng ito ay makatulong ng malaki sa bawat isa sa amin. And as we dive right into that word, hayaan mo ang puso namin na maging open para dito. Salamat ng marami. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I am so excited to share this to you. Actually, the verse that I want to share to you is coming from Joshua chapter 1, verse 9. So pagkasabi ko pa lang yan, sigurado marami na sa inyo ang, alam ko na po yan, Pastor. But hopefully, as I preach this to you, as I share this message to you, makakita ho kayo ng panibagong kaliwanagan. Kasi ako mismo, I've been preaching about this passage about this verse for many years already. But I've never seen something that I want to share to you today. So ready na ba kayo? Katulad ni Ronela from Iloilo, ni G from, I don't know kung taga-Pilipinas ito, and si Arjane from Pangasinan. Let me know in the comment section. Once again, keep your comments coming. Kasi kahit kayo nanonood, si Angelica nasa YouTube, wherever you are watching from, I can see your comments. Number 1, basahin ulit natin. Joshua chapter 1, verse 9. Sabi dito, have I not commanded you? By the way, si Lord ang nagsasalita dito ha. Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Now think about this. Si Lord ang nagsasalita nito para kay Joshua, pero imagine ninyo na si Lord ang nagsasabi nito mismo sa iyo. Let's say for example, Angelica, have I not commanded you? Stephen, have I not commanded you? Eileen, have I not commanded you? Be strong and good courage. Do not be afraid and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. If you need a simple title for this message, parang pinamagatan ko itong parang Navigating Transitions. Navigating Transitions. Let me ask you a question and you can put your answers in the comment section right now. Kailan yung mga pagkakataon sa buhay mo o may mga specific circumstance po ba sa buhay ninyo na hinarap ninyo na alam mong kailangan mo ng tapang para mapagtagumpayan? Okay, let me repeat. May mga sitwasyon ba kayong kinaharap sa buhay ninyo, whether nakaraan, kasalukuyan, na tingin ninyo requirement ang pagiging matapang? No? Alam ko maraming mga circumstances tayo sa buhay natin na requirement ang pagiging matapang. Bigyan ko kayo ng example as you are typing your own experiences. Maaaring pag-iwan sa isang toxic relationship, kailangan mo ng tapang dyan. Pagpurso ng bagong karir, kailangan mo ng tapang dyan. Paghingi ng tawad, kailangan mo ng tapang dyan. Pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa iyo, kailangan mo ng tapang dyan. Pagharap sa isang diagnosis ng isang doktor na hindi favorable ang result. O kaya naman pagharap sa isang medical treatment. Pangunguna sa isang proyekto dahil inassign ka bilang leader o manager ng isang proyekto at ikaw ang magsisimula nito especially for the first time. Or maybe you are confronting someone about an issue or a conflict. It requires bravery or courage. Pag-respond sa mga criticism, kailangan mo ng tapang dyan. Pagle-let go ng iyong pangarap para sumunod sa Panginoon, kailangan mo ng tapang yan. Pero bukod sa lahat ng mga bukod sa lahat ng mga bagay na nagre-require ng tapang na harapin natin katulad ng nilalagay ninyo ngayon sa comment section, isa sa pinakamahirap na tagpo ng buhay natin na nangangailangan ng tapang is yung mga stages of transitions. No? Kasi yung stages of transition, whether is it a transition from a new career to a new employment, transition from a new company, a new relationship, or maybe a transition for a new year. Like from 2024 to 2025, from one company to the other, from one boss to the other, lahat ng transition is mixed with grief. May nawala kasi. So, nagdadalamhati ka, but at the same time, maaaring excited ka sa bago. Pero may uncertainty rin. Meron din takot. So it's a mix of uncertainty, a mix of grief, and a mix of fear na nararanasan natin every time we face transitions in our life. And this is a best example of those transition because itong verse na ito ay parte ng assignment ng Panginoon kay Joshua kung saan galing kay Moses yung leadership. By the way, si Moses is a great leader, but unfortunately, si Moses namatay na. He was not able to make it to the promised land. At yung leadership kailangang ipasa from Moses papunta dito kay Joshua. And now, itong si Joshua na batang-bata, si Joshua na bagong generation, he is stepping up into a new leadership role. A transition, sabihin na natin ganon, kung saan nagdadalamhati sila sa pagkamatay ng kanilang unang leader,
pero they are uncertain as well. Ano yung kakaharapin nating susunod na yugto? Now imagine niyo ang sarili ninyo. Katulad ka ni Joshua, that you are about to lead 1,000,000 Israelites. Ang lahat ng kanilang hinaing, ang lahat ng kanilang buhay, nakadepende in essence sa'yo kasi yung decision mo could affect them. And it's a daunting task kasi involved ang military battles. Meron diyang logistical challenges. Kakain lang to mga taong ito. It involves a lot of logistical challenges. It involves a lot of spiritual responsibility. And then out of that fear and out of that doubt and out of that transition, nawawalan ka ng tapang, nawawalan ka ng enerhiya, nawawalan ka ng pag-asa na tumuloy sa next season. And then, nangusap ang Panginoon sa iyo. At ang sabi niya uli sa verse 9, have I not commanded you? I want to highlight that part no sinasabi ng ating Panginoon, have I not commanded you? Ganda ng phrase na ito, no? Na sinasabi ng ating Panginoon na hindi lang sinasabi ng Lord na maging malakas siya, hindi lang sinasabi ng Lord na magpakatapang siya. Actually, yung salitang have I not is actually has a rhetorical tone. Parang rhetoric yung ano na yan eh, na parang sinasabi niya, kumbaga sa Tagalog yan, parang sinasabi ni Lord, di ba sinabi ko na sa'yo? Yung parang ganun. Parang aware si Lord sa takot ni Joshua, aware si Lord sa uncertainty na nararamdaman ni Joshua, pero ang tanong, aware ba si Joshua sa authority ng Panginoon? Aware ba si Joshua na committed ang Diyos na tupdin o tuparin ang kanyang mga pangako? Minsan kasi tayo, ang ugat ng fear natin is that natatakot tayo sa hinaharap na parang pakiramdam natin, hindi aware ang Diyos sa nararamdaman natin, in which every Sunday, every time you go to church, you've been reminded, aware ang Panginoon sa nararamdaman natin, pero ang tanong, aware ka ba na ang Diyos ay may authority sa sitwasyon na kinakaharap mo? Aware ka ba na ang ating Panginoon ay tumutupad sa kanyang mga pangako? Kaya ang sabi ng Panginoon, baka lang nakalimutan mo. Di ba, have I not commanded you? And by the way, tayo kasi, di ba, minsan pagka nag-uusap tayo about don't be afraid, don't be discouraged. Halimbawa, may kaibigan ka, lumapit sa iyo, o huwag kang matakot, huwag kang ma-discourage, huwag kang mapanghihinaan ng loob, o kaya sasabihin nila sa iyo, magpakalakas ka, is usually all of those things are motivational pep talk, na parang sinasabi natin, o huwag kang mangangamba, lakasan mo ang loob mo. Pero itong sinasabi ng ating Panginoon kay Joshua is not a motivational pep talk. Hindi ito basta minomotivate niya lang si Joshua, tatagan mo loob mo. Hindi. Nung sinabi ng Panginoon na have I not commanded you, nire-remind siya ng Panginoon, hindi ito basta motivational words. Ito ay utos ko sa iyo mismo. Ibig sabihin, inuutusan ng Panginoon itong si Joshua na kung ano man ang kanyang nararamdaman, kailangan niyang bitawan ito, kailangan niyang hayaan na mas manaig yung pananampalataya kaysa sa kanyang takot. At the moment na in-acknowledge ng Panginoon yung takot niya, the moment na in-acknowledge ng Panginoon yung kanyang pangamba, it reflects the weight of Joshua's calling. Ibig sabihin, nakita ng Diyos na kung mabigat ang calling, malamang mabigat din ang takot. Na kung mabigat ang kanyang calling, malamang mabigat din ang kanyang responsibility. And yes, ina-address ng Diyos ang takot ni Joshua. Maaaring ina-address ng Diyos yung pakiramdam ni Joshua na inadequate siya, kulang siya. Di ba may ganun tayo minsan mga drama sa buhay, parang kulang ako, Panginoon, parang hindi ako kasing galing ng iba, hindi ako kasing ganda ng iba, hindi ako kasing husay ng iba. Ang sinasabi ng Panginoon sa kanya, have I not commanded you? Parang ina-address ng Lord. Una yung takot niya, pero ina-address din ng Panginoon kung feeling mo kulang ka. Talagang kulang ka. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, sumunod ka kasi may command eh. Hindi ito basta motivational na huwag ka matakot. Hindi, inuutusan siya ng Panginoon kasi alam ho nating lahat na yung obedience, okay, let me rephrase. Alam nating lahat na pagsunod at hindi abilidad ang susi ng katagumpayan. Ulitin ko. Gustong ipaalala muli ng Panginoon sa atin na kung iniisip mo, abilidad mo ang magdadala sa iyo sa katagumpayan, nagkakamali ka. Ang sinasabi lang ng Panginoon sa iyo, ang maghahatid sa iyo sa katagumpayan, obedience, pagsunod. So kahit may abilidad, pero kung walang pagsunod, ay walang mangyayari because courage flows from obedience. Nagfo-flow ang tapang kapag sumusunod ka. Okay? Lagay nga nyo sa comment section, kailangan nating sumunod. Itag mo ang sarili mo, itag mo ang kaibigan mo, sabihin mo, kailangan nating sumunod. Kasi once na sumusunod ka sa utos ng Panginoon, yung kinakatakot mong provision, nandun sa obedience. Yung kinakatakot mong kulang ka sa power, kulang ka sa talent, kulang, lahat yun kasunod ng obedience. So ibig sabihin, pag di ka sumunod, hindi mo makikita yung provision. Kasi minsan pag sinabi ng Lord sa atin, natatakot tayo. Ano kinakatakot mo? Wala kaming provision. Parang masyadong mataas ang renta, parang masyadong mataas ang overhead
nung business ko na to parang mas mataas ang expenses kaysa sa income, so natatakot ka. Kung talagang sinabi ng Panginoon na gawin mo yan, ang tunay na susi ng katagumpayan yung pagsunod. Kasi pag sumunod ka, nandun yung provision. Yun yung kinakatakot mo. Nandun yung power na kinakatakot mo. Tingnan nyo to. No, minsan, may mga pagkakataon na kailangan natin ng lakas para makasunod. Okay? Let that sink in for a while. Sino sa inyo nakakaranas kayo ng mga tagpo ng buhay nyo na alam nyo kung walang lakas, mahirap sumunod? So minsan kailangan mo ng lakas para makasunod, correct? Pero mas madalas, nakakasunod ka lang dahil sa lakas na binibigay ng Diyos. Yun yung mas madalas. Na hindi mo siya kayang sundin kung hindi ka bibigyan ng Diyos ng lakas. Kaya ngayon, pinapaalala ng Panginoon sa atin, I don't know who is this for, I don't know who God is ministering into, pero naniniwala ako ang Diyos mismo ay may sinasabi sa bawat isa sa atin. Maaring ikaw ay nasa stage na natatakot ka, may mga pagkakataong hindi mo alam kung anong gagawin mo, pero ngayong gabing ito gustong ipaalala ng Panginoon sa iyo, hindi ba inutusan kita na huwag matakot? Have I not commanded you not to be afraid? It was not a suggestion, it was not an inspirational talk, it is not a motivational talk, it is a command from the Lord. Don't be afraid. And speaking of don't be afraid, let's continue reading. Sabi ng Lord, have I not commanded you? Ano yung kasunod na sinabi ng Panginoon? Hindi ba kita inutusan? Be strong and of good courage. I love that verse. I love that part. No? Na sinabi ng Panginoon, hindi ko ba inutos sa'yo? Ano daw yung utos na yun? Magpakatatag ka at magpakatapang ka. Now, if you read the whole chapter of Joshua chapter 1, nasa verse 9 pa lang tayo, pero kung binasa mo yung buong chapter, makikita mo that this is not the first time na sinabi ng Lord yung be strong and be courageous. In fact, kung babalik tayo ng 3 verses before, sa Joshua chapter 1 verse 6, tingnan nyo ito. Ang sabi ng Joshua 1:6, be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land. So, ibig sabihin, inutos niya na ito nung una pa lang sa verse 6. Bago pa niya ulitin sa verse 9, binanggit na ng Lord sa verse 6, and watch out, sa verse 7, inulit na naman ng Panginoon. Let's go to Joshua chapter 1 verse 7. Ang sabi naman ng verse 7, be strong and very courageous. O inulit na naman ng Panginoon. Amen? So sa verse 6, sinabi niya be strong and courageous. Sa verse 7, inulit-uli ng Panginoon, be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave to you. So ibig sabihin, from verse 6, then to verse 7, then now to verse 9, kaya pala sabi ng Lord, have I not commanded you? Let me remind you of my command. Be strong and be very courageous. Now, this is interesting because for quite some time, minsan parang na pagpapalit natin interchangeably yung strong and courage. Pero actually in the Hebrew, meron siyang specific, na-define siya in a two specific way. Ang Hebrew word ng salitang strong is actually from the Hebrew kazak. Okay? At yung isa naman, yung courageous, is from the Hebrew amats. Okay? Kaya pansinin nyo, yung mga may amats, tumatapang talaga yan. Di ba? Pag may amats, no, kung ano-ano ginagawa, shout out sa lahat ng dating may amats dyan na tumapang din kayo. Now, yung Hebrew word ng strong is actually kazak, na ang ibig sabihin is firm or meron kang resolve. Ibig sabihin, meron kang unwavering decision. Okay? Hindi ka nagpapatinag, hindi ka nagpapatulak, hindi ka nagpapadaig. Pero yung courageous, amats, which means fearlessness. Kumbaga, wala kang kinakatakutan. So paano natin makikita ito? Bakit pinaghiwalay ng Lord yung kazak at yung amats? Bakit niya pinaghiwalay yung strong and courageous? Kasi gusto ng Panginoon na i-remind tayo mga kapatid na yung strength at yung courage parehong importante para makapag-overcome ka. Para makapagtagumpay ka, hindi pwedeng malakas ka lang, dapat matapang ka. May mga malakas na hindi matapang. May mga malakas na duwag. Okay? Kasi usually, ang strength natin is usually based on our external physique. Pero yung courage, nandun yan sa puso. So kung mapapansin ninyo, sa case ni Joshua, meron ba mga bagay na kinakatakutan siya? Yes. Una, external enemies. Nandun yung mga Canaanites, Hittites, Jebusites, Parasites, mosquito bites, lahat ng mga higante doon sa Promised Land, kalaban niya. External enemy. At ang external enemy nangangailangan ng ano? Ng strength. Pero meron din siyang internal enemy. Bukod sa kalaban niyang Canaanites at mga higante, kalaban din niya yung takot niya. Kalaban din niya yung doubt niya. Kaya pala sabi ng Panginoon, malakas ka, pero ang tanong, matapang ka ba? Kasi baka mamaya, meron kang capacity to defeat your enemy, pero dahil sa takot mo, sa pagdududa mo, sa hindi mo paniniwala sa Panginoon, natatalo ka.
So ang gusto ng Panginoon mangyari kay Joshua, and I believe gusto ng Lord mangyari sa iyo, is you should be strong on the outside and courageous on the inside. You should be strong on the outside and courageous on the inside. Malakas ka sa iyong pangangatawan, malakas ka sa iyong mga skills and talents, lahat ng skills and talent na ipinagkaloob sa iyo ng Lord, nagagamit mo, na-utilize mo, but at the same time, you need to be courageous. Amen? Can we put that in the comment section? Strong on the outside, courageous on the inside. That is a command of the Lord for each and every one of us. Stephen, you need to be strong on the outside and courageous on the inside. Kailangan natin maging ganun sa harapan ng Panginoon. Amen? Kasi ang sinasabi siguro ng Panginoon kay Joshua, alam mo, yung tapang na yan, yung tapang na yan, ang ugat ng tapang natin ay hindi dahil meron kang military resources kasi wala naman sila nun. No? Hindi ka talaga tatapang minsan pag tinignan mo budget mo. Sino sa inyo hindi kayo tatapang talaga kapag nakita nyo bank account mo? Talaga maduduwag ka nga pag nakita mo bank account mo. Pag tinignan mo talents mo, skills mo, parang kulang lahat. No? Pero ang root ng courage natin sa Panginoon ay hindi siya naka-base doon sa ating military resources, hindi siya naka-base sa ating bank account or sa wallet or sa skills or sa talent or education or experience natin. Ang root ng courage natin is due to the fact that God is with us. Amen? Amen? Kasi okay, kasi tayo minsan akala natin yung sapat na yung malakas lang tayo. Pero kung kahit gaano tayo kalakas, kahit gaano katindi ang potential natin, kahit gaano ka-talented tayo sa field natin, kung wala tayong lakas ng loob, walang mangyayari sa atin. Amen po ba mga kapatid? Everybody say amen in the chat mga kapatid. Strong and courageous. Strong, okay, in the outside but courageous on the inside. Ano pa sabi ng Panginoon sa verse 9? Basahin uli natin. Sabi ng Panginoon, have I not commanded you? Ano uli yun? Be strong and of good courage. Don't be afraid, don't be dismayed. Look at this part. For the Lord your God, I love that. For the Lord your God. Number one, pinersonal niya eh. No, yung Lord mo, hindi lang siya basta Diyos, kundi Diyos mo. No, hindi lang siya basta shepherd mo. Hindi lang siya protection, kundi protection mo. Hindi lang siya basta deliverer mo. Ibig sabihin, ginagawang personal. Alam nyo, ang Diyos, no, hindi natin mamamaximize lahat ng pinagbayaran ng ating Panginoong Hesus kung hindi natin siya gagawing personal sa ating buhay. Ang presensya ng Diyos hindi distant. Ang presensya ng Diyos hindi malayo. Ang presensya ng Diyos intimate at active. Kung iisipin natin na ang presensya ng Lord ay lagi nakaabang lang from the outskirt at lagi lang siya nasa labas, inaabang. No. Ang presence ng Lord is not distant. Ina-assure tayo ng Panginoon sa mga oras na ito that God, the Lord your God, the Lord who created the heavens and the earth, the God who saved you, who bled and died for at the cross for you, is intimate and active. Katulad ni Abraham, naranasan niya yan. Si Isaac, naranasan niya yan. Yung predecessor niya, si Moses, naranasan yan. No? Kasi nangyayari, kailangan ma-realize natin yan. Ang Diyos natin personal. Ang tanong, si Lord ba kilala mo talaga? O talagang meron kang personal relationship sa Kanya? O kilala mo lang siya as your God? Kailangan magkaroon tayo ng malalim talaga na relationship sa ating Panginoon. Lalo ngayon 2025, no? I'm sure hundreds if not thousands of people have committed themselves para sabihin, Lord, gusto ko magpakalalim sa iyo. Bakit importante ito? No? Pansinin ninyo, kapag kilala mo ang Diyos, nagbabago yung pagharap mo sa pagsubok. Pansinin nyo, no? Pansinin mo lang. Pagkakilala mo ang Diyos, okay, pag mas malalim ang pagkakilala mo sa Diyos, mas relax ka. Okay? Mas relax ka pag malalim pagkakilala mo. Pero pag mababaw lang yung pagkakilala mo sa Diyos, lagi ka nagpapanik. Lagi kang anxious. Lagi kang natatakot. Pero the more na nagkakaroon ka ng intimate relationship, nare-recognize mo yung presence ng Diyos. That even when they answer against you, alam mo may assurance ang Lord ng victory. So I want to encourage you, kailangan kilalanin mo ang Diyos na maging personal siya sa buhay mo. Kasi the more na lumalalim ang relationship mo sa Panginoon, the more na nagiging relax ka sa pagharap ng mga pagsubok. No, hindi ka nagpapanik, hindi ka natatakot, hindi ka nangangamba. Kasi alam mo na yung Diyos nandyan eh. Tumutupad siya. And He is your God. He's not just a God. He is your God. He's not just a shepherd. He is your shepherd. Amen mga kapatid? Everybody put that in the chat. Amen. Amen. God is with me. What else? Ang sabi ng scripture, for the Lord your God. Ano yung pangako? Si Lord na personal sa iyo. Let's continue reading. In verse 9, for the Lord your God is with you. Yan. Tingnan nyo. Ang sabi ng scripture, hindi ba inutusan ko kayo, huwag kayong matakot. Tapangan nyo, lakasan nyo ang loob ninyo. Kasi ang Diyos ninyo,
ay kasama ninyo. Ibig sabihin yung presensya ng Lord hindi distant, as I was saying. Actually, yung salitang presence dyan in the Hebrew, Shekinah eh. Ibig sabihin yan, protection, guidance, favor. So sinasabi ng Panginoon kay Joshua dito, don't be afraid for the Shekinah glory, the Shekinah presence of God. The one that protects, that guides, that gives you favor is always with you. In fact, ang ibig sabihin nito is that pag sinabi mo kasing Shekinah, it meant that God would go ahead of you. Bago mo pa harapin, nando na siya. Bago mo pa papuntahan, nando. Ibig sabihin, nakalculate na ng Diyos, nakita na ng Panginoon, He is already with you. So if you need protection, if you need guidance, if you need favor, He already set it out for you. Even before, amen, ng pagpunta mo doon. So it is a huge promise ng Panginoon sa atin. What a wonderful promise, isn't it, mga kapatid? Let's take a moment, mga kapatid, at pasalamatan ng Panginoon. Grabe 'yun. Na ang root cause, ang dahilan kung bakit hindi ako dapat matakot, ang reason kung bakit hindi ako dapat mangamba is due to the fact that God is with me. 'Di ba? Yung presensya ng Diyos, yung favor ng Lord, yung protection ng Lord, God is with. Lagay niyo nga sa comment section, God is with me, God is with me, God is with me. Amen. As many as you can. Amen. God is with us. The Lord is with us. Amen. Kasama natin ang Panginoon. Wherever you are, kasama natin ang ating Panginoon because the presence of God, which symbolizes protection, guidance, and favor, is always with us. It means that God will always go ahead of you. Lagi ko sinasabi to na isa sa pinakamaganda at pinaka-reassuring, comforting na pangako ng Lord sa atin, ay yung pangako niya that He will always be with you. Kasi madalas, we are not always leaning towards coming to the Lord. May mga pagkakataon na gano'n na minsan nagsosolo tayo, nagsasarili tayo. Pero ang Diyos nangako po sa atin, He will always be with us. God will always be with us. In the midst of this transition phase, no, sa buhay ni Joshua. Actually, hindi lang kay Joshua, sa buong nation of Israel. Pero magta-transition sila sa bagong leadership, sa bagong way of living. Nasanay sila na puro tent. Nasanay sila na mobile yung kanilang bahay. And then may pangako ang Panginoon dun sa promised land, permanent na yung bahay ninyo. Transition yun eh. At hindi porket may blessing, wala nang takot. No? Hindi porket nagkaroon ka ng bagong bahay, wala na yung takot eh. Nandun yung gratitude, pero may may uncertainty, may konting naiisip ka na what could have happened, no, kapag nangyayari, anong pwedeng mangyari sa aking buhay. And on that moment na marirealize natin na magta-transition tayo sa lugar ng uncertain at di tayo sigurado, ang pinapangako ng Panginoon sa atin, mga kapatid, kasama natin siya. And as I close this, yung pinakahuling praise doon, sabi uli, basahin natin from the top, and then we're going to end with that last phrase. Have I not commanded you, be strong and of good courage? Do not be afraid, don't be dismayed, for the Lord your God is with you. Look at this. Wherever you go. I love that. Kasi hindi lang nangako ang Lord na kasama mo siya. Ibig sabihin kahit saan ka pumunta, ibig sabihin comprehensive. Imagine niyo yun. Yung pangako ng Lord sa'yo, comprehensive. It covers a lot of aspect of His leadership. Meaning, kung saan man ka man pumunta, meaning ano man ang i-occupy mo, sino man ang kaharapin mo, saang bundok ka man pumunta, saang valley ka man bumaba, comprehensive yung pangako, sumusunod sa'yo. Hindi yung parang dito lang yung pangako, bahala ka na, pag lumayo ka, di wala. Pero yung sabi ng Panginoon, I will be with you wherever you go, comprehensive siya. Ibig sabihin, there's no place that Joshua can go where God will not be with him. So ang Diyos, ang kanyang presensya, hindi limited ng geography, hindi limited ng circumstances, hindi limited ng human limitations. Comprehensive ang kanyang mga pangako sa atin. And I believe that is a word for somebody today, na yung pangako ng Lord sa atin is comprehensive. Huwag nating isipin na hindi na-anticipate ng Diyos yung mga bagay na na-anticipate natin. God will always be with us, and that's for sure. When you step into a role, step into a new environment, humakbang ka sa isang pagtawag, sinunod mo ang ating Panginoon, He will always be with you. Alam niyo, I've been serving the Lord for almost 12 years now as a pastor, and technically as His follower, I've been serving the Lord for almost 25 years now. And grabe, magsi-silver anniversary na pala ako ng paglilingkod sa Panginoon. Pero isa lang sa napatunayan ko, mahirap yung sumusunod ka sa Diyos, tapos alam mong hindi mo kasama. Kasi kung susunod ka sa Diyos, hindi pwedeng hindi mo siya kasama eh. No?
Pinangako niya yung provision, pinangako niya yung protection, pinangako niya that He will always be with you. And ang pinaka-importante sa lahat, presensya niya. Kasi pag nandun yung presence ng Lord, addressed ang lahat ng bagay. Naalala ko pag elementary tayo, di ba? No? Naalala niyo po nung elementary kayo. And for those of you who are OFW, malamang dito kayo nag-elementary or high school sa Pilipinas. Alam niyo na dito sa Pilipinas, pagka umuulan, di ba? Yung mga bata hindi pinapakawalan sa mga public school, hinaantay nila na yung kanilang mga magulang susunduin sila, no? Bago sila pakawalan. Kami naman, yung bahay namin nung elementary kami, walking distance lang naman from the school. Kaso siguro hindi na-receive ng nanay ko yung memo nung time na yon, hindi naman lagi, isang beses lang na hindi ko makalimutan, na naubos na lahat ng kaklase ko, medyo konti na lang kami naiiwan. So kapag konti na lang kayo naiiwan, hindi pa kayo nasusundo, tas medyo dumidilim na kasi nga panghapon ka, medyo kinakabahan ka na kung susundin pa ba ako talaga ng magulang ko or whatever. Ano siguro subconsciously, no? Medyo nagkikreate ng fear, nagkikreate ng anxiety, nagkikreate ng uncertainty, no? Baka dito ako matulog, yung mga ganyan. Pero I still remember that day, nakatingin lang ako sa bintana, inaantay ko yung mga parents na dumarating. Kada may darating na nanay, baka nanay ko na yun. Pag may dumating na tatay, baka tatay ko na yun. Hanggang sa dumami yung pumupunta, hindi yun yung nanay mo, hindi yung tatay mo, nagkikreate siya ng fear and anxiety. Pero once na nakita mo yung nanay mo, anino pa lang niya ha, anino pa lang, hindi mo pa lang ikita, anino pa lang ng payong, anino pa lang ng parents mo, makita mo lang yung anino niya, pansinin niyo yung puso ninyo, biglang kumakalma. Okay, just by mere presence of your parents gives you what? Peace. And if the presence of your parents can do that to your heart, imagine what the presence of God can do to you. Amen? Just the mere presence of God, yung maramdaman mo siya, masense mo siya, just that presence, I believe, is going to really change the way you have your relationship with the Lord. And so I want to encourage you today, whatever the source of that fear may be, ano man yung source ng anxiety mo, ano man yung source ng takot mo, ano man yung source ng pangamba mo, I want to encourage you today that it is the presence of the Lord. Let me repeat, it is the presence of the Lord, not your ability that will guarantee that success. Ang nakakapag-guarantee ng success ay yung presensya ng Diyos. So, if I will do it, and I do it excellently, without the presence of God, I still won't succeed. But if I do that, kahit minsan hindi ako ganun kahusay, ganun kagaling, hindi ganun ka-experience, but if I have the presence of the Lord with me, I believe that I'm going to succeed in this. So yun yung story ni Joshua. No, it's going to be a new territory, a new environment, a new role. Sanay siya na sumusunod lang kay Moses, but this time he's going to lead, he's going to decide. He's going to be the primary decision maker for the entire nation. And yet, ang sabi ng Panginoon, have I not commanded you? Church, pinapaalala ng Panginoon sa iyo, in case you've missed, in case na-consume ka ng problema, na-consume ka ng whatever source of your depression may be, na-consume ang emotion mo, na-consume ng takot, ng pangamba, ng uncertainty ang iyong puso, pinapaalala ng Panginoon sa iyo, have I not commanded you? Don't be afraid. Be courageous. Be strong. Because the Lord your God is with you wherever you go. Saan ka man pumunta, kasama mo ang Panginoon, kapatid. I hope that serves as an encouragement to you. Muli natin palapakan ng Panginoon in the comment section.